Magandang umaga po sa atin lahat. Welcome po sa ating Tuesday Devotion ngayong March 17, 2026. Nagagalak po ako na makasama kayo sa panunood sa ating daily devotion. It is best to start each day with a prayer and devotion. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na iyong binigay. Bago pa man po kami magtipon dito, alam mo na po ang aming mga puso, ang aming mga pagod, ang aming mga alalahanin sa pamilya, sa pangarap, at maging sa aming mga pagkukulang. Lord God, sa oras po na ito ng aming devotion, ang dalangin po namin na ang iyong salita ay hindi lamang tumatak sa aming pandinig, kung hindi pumasok ito ng may kapangyarihan sa aming mga puso. Ipanalangin namin na ang banal mong Espiritu ang siyang magsalita, hindi ang mahinang tinig ng mga tao. Gaya po ng ginawa ninyo sa mga taga-Tesalonika, bigyan mo po kami ng pusong handang tumanggap kahit na tayo ay dumaranas ng paghihirap. Alisin mo po ang anumang pagkiling o pag-aalinlangan na pumipigil sa aming or sa inyong kapangyarihan sa aming buhay. Panginoon, sa loob ng ilang minutong ito, makapagkita ka po sa amin. Nawa, pagkatapos ng oras na ito, hindi lang kami umalis na may bagong kaalaman, kundi may bagong kombiksyon. Isang paninindigang magpabago ng aming tahanan at aming komunidad. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay nananalangin. Amen. Ang ating pong teksto ngayon ay makikita sa unang Tesalonika, Kabanata 1, versikulo 2 hanggang 10. Ito po ang nasasabi. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwinay kasama kayo sa aming mga dalangin. Inaalala namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang iyong gawa dahil sa inyong pananampalataya, ang inyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig, at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, nalalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Sapagkat ang magandang balitang lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami mamuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa naming alang-alang sa inyo. Sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kahit dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos nang may kagalakang mula sa Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga mananampalataya sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kaya't hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin na nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito'y si Jesus na muli niyang binuhay, na siya ring nagliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng Biblia. Mga minamahal ko pong kapatid sa Panginoon,
Napakaganda pong balikan ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika. Sa kanya pong pambungad, hindi siya agad nangaral o nagtuwid ng mali. Bagkus, siya ay nagpasalamat. Bakit? Dahil nakita niya po ang isang bagay na bihira, isang pananampalatayang hindi lang nasa bibig, kundi nasa puso at kilos din. Sabihin natin po ito ngayon sa ating pinagdadaanan sa buhay. Marami po sa atin ang nakakarinig ng mga sermon tuwing linggo. Marami din po tayo dala-dala o mga Biblia sa ating bahay. Magaganda ang cover. Kumpleto din po tayo sa mga highlighter or ballpens. Pero aminin po natin, minsan, ang pakiramdam natin na ang ebanghelyo ay parang radyo na naka-standby. May naririnig po tayo, pero walang bumabago sa hangin ng ating tahanan. Sa Tesalonika, iba po ang nangyari. At ang lihim ng pagbabagong iyon ang ating tatalakayin ngayon. Sa versikulo 3 po, binanggit ni Pablo ang 3 bagay na tumatak sa kanya. Una, gawa dahil sa pananampalataya. Hindi lang po ito yung gawa-gawa o isa pong pagkilos para magmukhang banal. Ito po ay ang pagkilos na ugat ng iyong tiwala sa Diyos. Pangalawa, pagpapagal dahil sa pag-ibig. Labor by love. Ang salita pong ito sa Greek ay nangangahulugang pagpapagod hanggang sa mapagod. Ito po yung pagod na hindi nyo po napapansin dahil mahal nyo po ang pinaglalaanan nyo. Tulad ng pag-aalaga po ng isang ina sa kanyang anak. Hindi napapagod kahit napapagod. Hindi niya po damo yung pagod kasi mahal niya po ang pinaglalaanan niya ng pansin. Pangatlo, pagtitiis dahil sa pag-asa. Ito po ay ang tibay ng loob sa gitna ng anumang unos. Ang pagkaalam na darating si Jesus ay nagbibigay po ng lakas para harapin natin ang mga problema ngayon. Ipinaliwanag po ito sa isang komentaryo. Hindi lamang salita ang dala ni Pablo, kundi kapangyarihan, banal na espiritu, at lubos na katiyakan. Ibig pong sabihin, ang pangangaral ay sinasabayan ng una, kapangyarihan. Hindi lang po sa himala, kundi sa kapangyarihang magbago ng buhay. Pangalawa, banal na espiritu. Hindi po yung umaasa sa husay ng tao, kundi umaasa tayo sa presensya ng Diyos. At pangatlo, lubos na katiyakan. Ang nangangaral ay naniniwalang totoo ang kanyang sinasabi. At ang nakikinig naman po ay kumbinsido ring ito ang katotohanan. Bakit po minsan walang bigat ang ebanghelyo sa ating buhay? Bilang pong mga Pilipino, mahilig po tayo sa mga salita. Mahilig po tayo sa kwentuhan, sa chika. Minsan, dumarating po tayo sa simbahan na parang nanonood po tayo ng magandang pelikula o nakikinig ng magandang tula. Pumapalakpak po tayo, napapaiyak ng saglit, tapos pag uwi, pareho pa rin ang buhay. Ang ebanghelyo po ay nawawalan ng bigat kapag una, nananatili lang po ito sa ating ulo at hindi ito bumababa sa ating puso. Hindi po natin pinapayagang kumilos ang Espiritu Santo sa ating pang-araw-araw na desisyon. At kulang tayo sa kombiksyon.
iyong paninindigang kahit mahirap, ito ang tama. At ito po ang mga halimbawa ng mga taga-Tesalonica. Kahit po dumanas sila ng napakaraming paghihirap, tinanggap po nila ang salita ng may kagalakan. Verse 6. Hindi yung okay lang, kundi yung saya na galing sa Espiritu Santo. Dahil dito, dalawa po ang nangyari. Una, naging huwaran sila. Naging modelo po sila sa ibang tao. At pangalawa, lumaganap ang balita. Ang kanila pong pananampalataya ay sumikat at kumalat sa ibang lugar kahit hindi pa uso ang social media po noon. Opo. Gaya nga ng sabi ng isang devotional book, walang balita ang hihigit pa sa magandang balita tungkol kay Kristo. Ipahayag natin ito. Sa versikulo 9, sinabing tinalikuran po nila ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Ano ang aking mga Diyos-Diyosan ngayon? Ito po ba ay ang cellphone na unang-unang tinitignan ko pagkagising? Ito po ba ay ang mga utang na nagpapahirap sa aking desisyon at nag-aalis ng aking kapayapaan? Ito po ba ay galit sa kapamilya na hindi ko kayang bitawan? Ito po ba ay ang takot sa kinabukasan na pumipigil po sa akin na magtiwala sa Diyos? Kapag ang ebanghelyo po ay dumating ng may kapangyarihan, binibigyan po tayo nito ng lakas na tinalikuran ang mga bagay na pumapatay sa atin at yakapin ang Diyos na nagbibigay buhay. Ngayong linggo pong ito, hinahamon ko po kayo na gawin ng 3 bagay. Una, suriin ang inyong pagtanggap. Noong tinanggap niyo po si Jesus, naramdaman niyo po ba ang kapangyarihan? Kung ngayon ay dry na ang iyong spiritual life, humingi po tayo sa Panginoon ng panibagong pagdapo ng banal na Espiritu. Manalangin po tayo na ang ebanghelyo ay hindi lang salita, kung hindi kapangyarihan sa ating tahanan. Pangalawa, maging viral ang inyong pananampalataya. Sa panahon po ng internet, mabilis kumalat ang chismis at ang fake news. Paano po kung ang iyong magandang ugali, pagtitiis at pag-ibig ang maging usapan sa inyong baryo? Sabi ng isang pag-aaral, noong unang siglo, ang mga mananampalataya ay naging viral dahil sa kanilang katapangan. Ngayon po sa simpleng pamamaraan, pagtulong sa kapitbahay, pagpapatawad sa nang-api, ikaw po ay nagpapalaganap ng magandang balita. At pangatlo, magkaroon tayo ng conviction. Tumayo po tayo sa katotohanan, sa trabaho, sa eskwela, sa loob ng pamilya. Huwag ikahiyang ikaw ay kay Kristo. Ang inyong paninindigan ay maaaring maging tulay upang ang iba ay maligtas. Amen at amen. Tayo po'y manalangin. Panginoong Yesus, nagpapasalamat po kami sa iyong salitang nagbigay liwanag sa aming isipan at nagbigay sigla sa aming espiritu. Ngayon po hinaharap mo kami sa katotohanan na ang ebanghelyo ay hindi lamang dapat nasa ating mga labi, kundi dapat itong makita sa aming gawa, pagpapagal at pagtitiis.
Panginoon, amin pong kinikilala na marami pa po kaming Diyos-Diyosan na kinakapitan. Ang aming takot, ang aming pride, at ang aming pag-asa sa aming sarili lamang. Sa araw na po ito, hinahamon mo kaming talikuran ng mga ito. Bigyan mo po kami ng lakas na gawin ng tama. Sa aming mga tahanan, bigyan mo po kami ng kapangyarihang magpatawad kahit masakit. Sa aming mga trabaho, bigyan mo po kami ng kombinasyon na maging tapat kahit walang nakakakita. Sa aming komunidad, bigyan mo po kami ng pagkakataong maging huwaran, gaya ng mga taga-Tesalonica. Dalangin po namin na ang devosyong ito ay hindi matapos sa loob ng 4 na sulok ng aming silid. Nawa paglabas namin ng pinto, dala-dala namin ng banal na espiritu upang sumikat ang iyong liwanag sa aming baryo, sa aming mga kapitbahay, at sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. At kung dumating man po ang pagsubok sa linggong ito, nawa ang aming tugon ay hindi panghihina, kundi ang kagalakang nagmumula sa inyo. Salamat po sa pagtitipon na ibinigay niyo sa amin ngayon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At Amen. Maraming salamat po sa pakikinig ng ating daily devotion for today. Naway na-inspire, na-motivate, at nagkaroon ng power and conviction ang salita ng Diyos sa ating lahat. Naway magawa po natin ang mga aplikasyon na sinasabi sa atin ng Ebanghelyo. At naway naisa puso natin, hindi lang po naisa utak ang mga narinig po nating mensahe ngayon. Lagi po nating tatandaan, have faith, have hope, and check your heart. Maraming salamat po.